Bahagi 2, ang pagkawala ng reformasyon at ang pag-usbong ng relihiyong Macatao. Studio note, mas matatag ang himig, mabagal ang diin sa kasulatan, malinaw ang paghahambing. Ang reformasyon ay hindi tungkol sa pagpapaganda ng relihiyon. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng ebanghelyo. Ipinahayag nito ang isang Diyos na hindi lamang tumutugon sa pasya ng tao, kundi isang Diyos na, ayon sa kasulatan, gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa payo ng kaniyang sariling kalooban. Iyan ay Efeso Kabanata 1, talata 11. Mula sa katotohanan ito ay umusbong ang mga doktrina ng biyaya. Ang kamatayan ng tao kay Adan, ang walang kondisyong pagpili, ang tiyak na pagtubos, ang mabisang pagtawag, at ang pangwakas na pagtitiyaga ng mga banal. Ang mga doktrinang ito ay nagluwalhati sa Diyos. Ipinakumbaba ang tao, at binigyan ang mananampalataya ng isang tiyak na saligan ng katiyakan sa labas ng kanyang sarili. Ngunit ang saligang iyon ay higit na ngayon naiwaksi. Sa malaking bahagi ng makabagong Kristyanismo, ang kaligtasan ay hindi na ipinahayag bilang isang gawaing tinapos ng Diyos kay Kristo, kundi bilang isang posibilidad na naghihintay ng tugon ng tao. Ang pananampalataya ay itinuturing na isang kondisyon, ang pagsisisi bilang isang tungkulin, at ang pagtitiyaga bilang tagumpay ng pagsisikap ng tao. Sa ugat ng pagbagsak na ito ay naroon ang Arminianismo, hindi lamang bilang isang pangkasaysayang pangalan, kundi bilang pangunahing palagay na humuhuubog sa makabagong pangangaral. Inaalisan ng Arminianismo ang mananampalataya ng isang nakapagliligtas na pananampalataya na nakasalig sa isang Diyos na nagtatakda at sa halip ay ibinabalik siya sa loob ng kanyang sarili, sa kanyang pasya, sa kanyang katapatan, o sa kanyang sariling pagtitiyaga. Ngunit iba ang sinasabi ng kasulatan. At nalalaman nating ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos sa mga tinawag ayon sa kanyang panukala. Roma Kabanata 8, talata 28. Panukala hindi posibilidad. Pagtawag, hindi pagkakataon. At muli sa aklat ng mga gawa, mababasa natin, at ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan ay nagsisampalataya. Hindi sila nagsampalataya, kaya sila itinalaga, kundi sila ay itinalaga, at dahil dito, sila ay nagsampalataya. Ang pananampalataya ay hindi sanhi ng panukala ng Diyos. Ito ang bunga nito. Ang isang ebanghelyong umaasa sa tao ay hindi nagbibigay puri kay Kristo. Pinahina nito ang krus. Ginugulo nito ang budi. At ipinapalit ang banal na biyaya sa relisyong gawa ng tao. Ang Let Christian Men Be Men ay hayagang tumitindig laban sa ganitong paglihis. Ipinapahayag nito na ang pananampalataya at pagsisisi ay nagmumula sa panloob na pagbabagong ginawa ng soberanong biyaya, hindi mula sa mga pamamaraan, hindi mula sa mga altar call, at hindi mula sa panghihikayat na moral. Hindi sinasabi ng Ebanghelyo sa tao kung ano ang dapat niyang gawin upang tapusin ang kaligtasan. Ipinahayag nito kung ano na ang ginawa ng Diyos kay Kristo. At tinatawag nito ang mga lalaki, hindi upang pamahalaan ang pagbagsak, kundi upang tumindig.